Maya pagtubo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Webes kay ni pamurin king kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako po ulit. Sasamahan ko po si Miss Karen. Ako po si Doris. Ayan. Hey Miss Doris, we're back on the air. Oo nga. Kala ko kahapon lang, Ma'am Karen eh. Hanggang bukas na yan. Yan. Okay. Pero, Miss Doris, alala mo Yes. kahapon, Apo. may kwento tayo. Yung yung 6 na bagay, 6 things. Mhm. Ano ba yung dapat tinuturo, 'di ba? Pag Pasko yung methods or kasi yung basic doon, kailangan daw ituro natin yung service. Mhm. Paano nga ba yung service? Nagsimula tayo dun sa dapat yung may detachment. Pero yung dating discussion pa yan eh. Know your priorities, dapat detached ka, Yes. tapos yung service. Pero pag abot sa service, o nga naman, hindi ka pwedeng mag-serve kung masyado kang nakadikit. Paano ba yun? Nakadugtong o masyado kang attached. Yes. Mhm. Kasi parang yun yung para sa ibang tao yata yung service. Hindi pwedeng sabihin yung service sa sarili mo eh. So, kaya yun, yung detachment na word na sinabi nyo kanina, Ma'am Karen, yun. Oo, tsaka yung ano 'di ba, yung service yung sinasabi nga natin, kailangan ipaigtingin yung Catholic understanding ng service at yung service hindi ibig sabihin yung nagse-serve sa atin sa restaurant, yung Yes, yung oo. yung taga manicure pedicure, taga Yes. yung may bayad, 'di ba? Oo, service industry naman talaga yung tawag sa mga ganyan. Pero hindi yan yung Catholic understanding of service. Kasi what is the Catholic understanding of service? Yun yung pagbibigay ng sarili, Oo. pag-assist, maraming pamamaraan, Miss Doris, 'di ba? Oo. At saka pati yata simplicity, ma'am. Parang kahapon, no? Mhm. Oo, kasama talaga yung simplicity. Tapos, yun nga yung discussion natin, may mga nag-react afterwards. Siguro yung mga nakikinig ng replay. Oo. Pag abot ng gabi, doon ako tinitext eh. Ayan, ako. O nga daw, yung ngayon nga kasi, commercialized masyado. Aha. Yung gift-giving pag Pasko. Kaya, kasi yung discussion natin kahapon, Miss Doris, di ba? Yung, paano nga ba pag Pasko? How do you give gifts? Mhm. How do you teach your children? Paano sila tuturuan na magbigay pero hindi yung materialistic kind of Oo. pagbibigay? Yes. So, yun yung napag-usapan natin kahapon. Mhm. Tapos, ano ba yun, ma'am? Tutuloy pa ba natin ng konti yun? Or meron Yes. tayong mga ibang pag-uusapan ngayon, Miss Karen? Actually, karugtong eh. Karugtong Karugtong talaga. na karugtong. Kasi kahapon, step by step eh. Paano mo Meron tayong tuturuan tips. yung mga Aha. bagay, yung mga bata, tips, di ba? Mhm. Yung una doon, nakakatuwa eh. Kailangan daw i-downplay yung mga materialistic kind of gift giving. So, pwede naman yung gift giving, pwedeng hindi material na bagay. Yung hindi binibili sa mall, hindi binibili sa tindahan. Kundi yun nga, yung service or yung mga, may nakwento ako, di ba, Miss Doris? Yung mga magkapatid, nagbigayan ng mga strips of paper na may Yes. nakasulat, 1 hour off, ganito. Yes. Mga, I think, kwento nila, may ipapasyal niya si ate doon sa favorite na ganito. Oo, tapos meron pa tayong example on yung sa books, naalala mo, yung pag nagbibigay siya. Yes, Yun. yung mga gently used na books. O nga naman, kasi mahalaga yon. Naalala ko rin yung kaibigan ko, di ba? Yung nagbibigay kasi ginagawa niya, ano yan eh, preschool teacher. So marami siyang libro na pwedeng ipamigay. Oo. Pero into each book, may prayer daw. Oo, diba? Yung mga ganun, mas heartfelt at saka mas ramdam, mas anong tawag doon, Miss Doris? Paano sa Tagalog yun? Yung mas tigib sa pagmamahal. Oo, diba? Talagang masyado malalim yata yung Hindi ko naisip ko. Wag nila. Pero, Miss Karen, binanggit din natin yung yung para maging para maalala lagi nung bata yung kahit sa kapitbahay. Naalala mo yun? Yung kay Lola. Yung Yes. gawa nating example, di ba? Na, Yun, yung teaching children service, hindi daw pwede. Yun nga, kasi hindi naman pwedeng tuturuan mo kagad si little boy or little girl na, Magbigay. ay, punta ka dun sa sakop.
magkargador ka doon o kaya mag-empake ka ng relief. Hindi naman pwede kung maliliit pa yung boys and girls. Yes. Pero pwedeng unti-unti. Oo. Paano yung unti-unti? Yung mga kapitbahay ng mga lola, kapitbahay ng mga nangangailangan, sisimulan mo ng ganon. Iho, iha, baka naman pwede mong pag-igib si lola o kaya pagwalis ng yard. Yes. Para naman matuwa. O dalhan mo ng sabaw o si maming magdadala ng sabaw para wag mainitan. Ano yan? Hindi mapaso si little boy or little girl. Pero pwedeng ikaw magbit-bit nung ganito, ng 2 pirasong saging. Yes, oo. Tapos, Ma'am Karen, ito yung hindi lang dapat si little boy or si little girl. Yes. Kasi parang yung pamilya. Oh, yan. So, step 1 yun. Kumbaga, sige, small things. Tapos, later on, dapat whole family kasama na sa service. So, kung may bibigyan kayo, dapat buong pamilya involved. Hindi lang si mommy or si daddy yung bibili ng 3 pirasong sardinas. O diba, 3 lata ng sardinas, 5 pirasong instant noodles. Hindi pwede. Dapat buong pamilya kasama. Tapos, Miss Doris, gusto ko rin yung susunod. Oo. Kailangan ma-involve din yung mga bata o yung buong pamilya sa mga community-oriented organizations. Yung example natin, di ba, yung mga sa parokya? Oo. Yes, yung meron sila may mga activities sila doon, may mga program siya, di ba? Meron sila mga ibang parokya, sanay sila doon sa mga feeding programs, di ba? Oo. Yan. So, kapag si mami ay nandun, mas okay, pati yung kaniyang pamilya, buong pamilya nandun, no? So, kahit man lang taga-abot ng tinidor or nung mga paglalagyan ng mga pagkain na ibibigay doon sa mga, doon sa kanilang beneficiaries. Yes. So, yung mga ganyan, alamin sa parokya kung ano yung activities. May ministry on service, may mga, di ba kayo, Miss Doris, may mga ganun din? Yung mga Legion of Mary activities, kung minsan yung home visitation. Yes, oo. Mga makiki-hi, hello. Pero yan yung simula naman kasi. Yes, oo. Tsaka ano yun, parang dun pa lang sa formation nila, ng pag-attend nila ng regular meetings, habang kinakausap po yung mga bata. Meron kami actually, Ma'am Karen, yun sa amin yung para sa bata, ang tawag namin doon, Nazareth Spirit. Ayan. So, yun yung term namin doon sa pagsa-service ng mga bata doon, simula sa loob ng bahay hanggang sa labas. Aha! Yan, yun yung para sa mga bata namin. Parang magandang ikwento yan mamaya. Pwede. Kung Sige. meron tayong time. Oo, meron. Bibigyan natin ng oras yan. Kasi, yung mga bata, yan naman yung gusto natin gawin nila, di ba? So, kung may Nazareth Spirit, ganun nga ba yun? Sige nga, ikwento natin mamaya. Kasi, today, pwede natin pag-usapan yan dahil nakakabit yan dito sa ating main topic. Ano daw yung mga 5 bagay na pwedeng ituro sa ating mga babies o mga anak ngayong Pasko. So, hindi lang yan pang matanda Kailangan kasi bata pa, tinuturuan na natin. So, ano yan? Konting pasada, Miss Doris, 5 bagay ito Oo, bago tayo mag-break. Una, kailangan ituro daw yung story of redemption. Malalim Pangalawa. na tayo ngayon, no? Malalim talaga. Malalim to, redemption, no? So, number 2 is the humility of Christ. Pangatlo, God works through weakness. Hala? Yan. Malalim so, din hindi yan. lang pang malakas pala talaga. Weak. Sa mga weak, no? Yeah. So, number 4 is God keeps His promises. Tunay yan, tunay. At ang panglima, yung mga pangalan ni Kristo. Although dinaanan natin ng konti yan nung nag-o-antiphons kami ni Sarah, di ba? Yung mga titles. Pero ano yan, kailangan ulit-ulitin. Ano yung mga tawag kay Kristo? Ano yung mga titles? Dapat tinuturo din natin yan sa ating mga anak kasi nabibigyan ng parang may visual na pag alam nila yung pangalan, di ba? Yes. Tsaka yan. Masarap yung tinatawag sa pangalan Yes, diba? Of course. Parang feel na feel. Tsaka yun nga, isi-share nila din yun sa mga iba nilang kaklase. Yes. Kung nagkataon na hindi nila alam yun. Diba? So parang, talaga? So masayang pag-usapan yan. Okay. So, Miss Doris, tanungin natin yung ating listeners ngayon. Nano po yung gagawan nyo? Makanano yung tuturo din kay kayong anak istung Pasko? Nano yung mumuna yung dilin tuturo karela itang
kasi may iba, di ba, yung unang turo nila, yung baby Jesus, ganito, yun, baby Jesus. Tapos yung iba naman, ay, pag Pasko, anak, dapat manyiklod ka. Okay din yun. Yes. Iba-iba kung paano yung pagsimula, paano sinisimulan tinuturuan yung mga bata. Kasi may kanya-kanyang different styles or different strokes for different folks. Wow, parang familiar yun TV show. Panahon namin yan. Pero ganun yun. 'Di ba? Kanya-kanyang turo Pero iisa naman yung gusto nating marating. So, tanungin natin yung listeners. Paano po ninyo tinuturuan ano po yung unang mga turo ninyo sa inyong mga anak tungkol sa Pasko? How do you transmit the message of Christmas? Text nyo po rin kay kayong questions, comments, kwento, or whatever. Karening numbers tamo. Ayan, para sa Smart, it's 0918-351-8282. For Globe, it's 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Text nyo po kabang makabreak tamo. Alam mo ba na ang repolyo, kinchay, bok choy, broccoli, cauliflower at mga sprouts tulad ng munggo, soybean at lentils ay mayaman sa anti-cancer antioxidants at nakakatulong upang maiwasan ang sakit na stomach cancer at tumors. Ito ay paalala sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office upang mabantayan ang ating kalusugan. This healthy reminder is brought to you by Philippine Charity Sweepstakes Office, your partner in wellness. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon, University of the Assumption Choral in Concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limby. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. O come, the branch of
Magbalik tamo po ngayon ni Kenny Pamurin King, Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Right FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, Ukam Emmanuel. Ano pa kasi, Miss Doris, talaga naman Advent. Although bukas, maririnig na natin yung mga Christmas songs. Yan, bukas na talaga yun. Kasi 23 na bukas, di ba? Oo. Ano na yan eh, hindi na pwedeng iurong, hindi na pwede. Yan na talaga. Kumbaga, yung pagsikat ng araw, hindi na pwedeng pigilan. Mapigilan. Mhm. Pero ngayon, kailangan pa rin nating, yan nga, kasi hindi na pwedeng iurong eh. Hindi na pwedeng pigilan ang pagsilang ng ating Panginoon. At syempre, yung Christmas story naman kasi, it's for everybody. Pero, sabi nga nila, especially for children. Kasi dyan yung magic, di ba? Yan yung tinuturuan mo ng yung may sense of wonder. Kaya lang, Miss Doris, hanggang ganun na lang ba yun, di ba? No, hindi pwede. Dapat hindi. At I think this is the best time, ma'am, no? Pag-usapan itong magiging topic natin ngayon. Yan. Di ba? Kasi, di ba, kung di mo ituturo tong mga to, yung sabi natin kanina, 1, 2, 3, 4, 5. Pag di mo yan tinuro, ang babaw ng appreciation ng Pasko. Kaya yung sinasabi mismo natin kahapon na hindi pwedeng basta lang regalo. Yes. Christmas is not just about presents. Sabi dito sa topic natin ngayon, parang ikukwento talaga natin, syempre, mas okay magsa-start ka sa birthday, no? Parang bakit kailangan ipanganak si Jesus? Yan. At saka kasi, Miss Doris, pag sinimulan natin yan, di ba, ano nga ba yung Pasko? Yung Pasko, yan yung simula ng gospel story. Oo. At yung gospel story, alam naman natin lahat, well, all throughout the year talagang binabasa, di ba? Yung Diyos na nagkatawang tao, dahil mahal na mahal niya tayo, at yung Diyos na nabuhay sa kaibuturan ng sangkatauhan, di ba? Yes, oo. So, ito yung nasa New Testament. So, paano yan sisimulan? Oo nga, paano ba yan? Paano? Ayan, oo. Naku. Medyo mahirap eh. Nasaan ba sila among, no? Ayan, sige, tingnan natin. Dapat si mommy or si daddy parang para siya magkakatikay sa mga bata nito, no? Yes, yan. tama. Kasi hindi pwedeng, yun nga eh, hindi pwedeng prettily wrapped packages lang daw yung Pasko para sa mga bata. So, sisimulan natin yan dito, the story of redemption. Yan, ako, redemption. Ano ba yung redemption, Ma'am Karen? Aba, yan yung ating pagka-save. Oo. Paano nga ba? How do you say it in Tagalog, Miss Doris? Ikaw yung Hindi, Tagala, gawin lang natin, total mahilig silang di ba, nasa Christmas season, nasa Christmas shopping, di ba? Merong mga, dito, di ba, may mga points, di ba? Yung mga nakaka-earn sila ng points, yung mga mommies na nagsha-shopping, meron silang nire-redeem, di ba? So, parang galing yun dun. So, parang madali nila maiintindihan na yung redemption, yung parang, paano ba yun, Ma'am Karen? Pag, kunyari, may binili ka, parang may points ka, di ba? Oo. Tapos, sige, nakaipon ka na ng points. Oo. Pwede nang i-redeem. Oo. So, anong connection ngayon ng redemption na ito doon sa pag-redeem na yon? No? Ayun. Yan. O, paano nga ba? So, ibig sabihin, among, no? Ito. So, nandyan na siya.
'Di ba? Na andyan na siya, pero parang mag-iiba siya ng parang mag-iiba ng package, no? Pero mas maganda. Yan. Diba? Kasi ito ay talagang with love na ito. Yes. Diba? So, lalabas siya, makukuha mo siya out of love, or kung dun nga sa example natin kanina, meron ka nang nagawang effort kasi meron ka nang binili. So, meron ka nang na-spend na yung time, ganyan, no? So, itong redemption naman na ito, ma'am, ay na binabawi kasi tayo sa mga di ba, salvation ngayon eh. So, nagkaroon tayo ng kasalanan. So, lilinisin tayo ngayon. Ganun ba yun? So, alam mo, Miss Doris, di ba sa Tagalog, yung tawag dyan, redemption, talatubos. oo. Tutubusin mo. Tutubusin, yes. So, parang may sinanla. At tutubusin. So, ponsya pala yun. Sa ponsya. Ponsya Hindi pala yun. Yan. So, paano yun? Ayan. Paano tayo umabot sa pawn shop? Teka. Oo, kasi parang tayo, di ba? Dahil sa tubos, ma'am. Oo. Kasi yun yung nababasa natin. Yun. Okay, mga mommies, makinig. Eto na tayo. No? Kasi sa Old Testament daw kasi, Ma'am Karen, binabanggit na kasi yan, 'di ba, sa Hebrew, sa Yes. Mula Genesis, 'di ba, yung pagka nadapa o nagkamali. Oo. Yun yun. So, pinag-usapan doon sa Genesis pa nga lang, yun yung, 'di ba, the fall of man. Yes. Diba? Yun yun. So, parang doon pa lang napipredict na, naku, paano yan? Anong mangyayari dyan, no? Oo nga. So, inattribute tuloy yung, 'di ba, yung prophecy ni Isaiah, 'di ba, na meron daw darating na Redeemer. Yes. Yan. So, I think dito yung nakakonekta, ma'am. No? Ayan. Yan. Kaya tayo umabot ng pawn shop. Yes, oo. Kasi, oo nga naman, di ba pag may, nagkamali, o di Oo. ibig sabihin, nagkautang. oo. So, isinanla. Oo. Oo nga naman, tama naman. Yes. Kasi nung nagkamali sina Adan at Eva, parang isinanla yung kanilang dangal, isinanla yung lahat. Kahihiyan, everything. Tayo, pag nagsasanla, tama ba? Check nga natin. Pag tayo nagsanla, pag hindi natin natubos, totally mawawala. Mawawala na yun. Oo. So, kuha na natin. Yes. Kasi, kung walang tumubos sa atin, totally, nawala tayo. Oo, andun ka na Yikes. lang. Oo, yun. So, salamat dito sa redemption na to. Kasi nga, ang tutubos sa atin ngayon ay walang iba kundi Ang ating Panginoong Hesus Jesus. Kristo. Okay, na siya ang dahilan bakit tayo hindi naman inuulit yung panganganak sa kanya di ba? Nagse-celebrate lang tayo para magunita. Tagalog na Tagalog yun, ma'am. Tama, Paano po ba yun paggunita. sa Kapampangan? Kapigaganakan. Ayan, kapigaganakan. Yan. Magmasusi king o yung we remember, we observe the birth of our Lord, the anniversary of the birth of our Lord. Parang ganun yun. Ayan, so dapat sabihin natin na sa ating mga anak or sa mga bata na yung celebration ng Christmas ay para dun sa punto na yon. Yes. Ayan. At itong maganda dito, Miss Doris, diba, tingnan mo, Mhm. niya, kung tayo ay magkukwento ng story of redemption sa ating mga anak, balikan natin yung mga Bible stories. Okay. Yung 'di ba sa Genesis una, nung nagkamali. Oo. Pero later on, tingnan natin ano yung nangyari kay Abraham Oo. sa Old Testament. 'Di ba siya yung pinangakuan ng ikaw, Abraham, ay magkakaroon ng maraming anak. Yes. At nangyari nga. Yes. At susunod, nung si Moses naman, Aha. si Moses, siya din yung parang tinuring nila na hindi naman nagligtas, pero yung nag-lead, somebody who led them out of slavery from Egypt, 'di ba? Yes. Yung paulit-ulit kahit kung minsan galit na yung Diyos sa atin. Oo. Hindi tayo matiis. Yes. Lagi tayong nililigtas. Tapos susunod, basahin daw yung mga prophecies ni Isaiah. Aha. Tingnan mo kung ano yung mga sinasabi niya. So ito yung mga pagliligtas, tapos yan naman, babalik na naman sa pagkakasala. Di ba parang cycle paulit-ulit? Yes, oo. Kasi itong mga nagli-lead naman sa kanila, although
yung ano rin di rin mga inaasahan na silang maglilid. Pero later on, siguro nagsawa na yung Diyos dito sa paulit-ulit na to. Sabi niya, hay nako, tutubusin ko na nga kayo. Para So, talagang eto na yun. total na. Oo, Wag yan, nang, no? kasi yung nangyari parang paisa-isa Yung, Oo. ano Sa na. kwento ng Old Testament. Sa Old Testament. Oo, yun. Ngayon, pag ginawa niya, total na, ay, baka mamaya, naisalba nga yung mga Hudyo. Tapos yung mga Pilipino na naman. Oo, yung yun. Pero ang maganda doon, talagang kitang-kita talaga ang pagmamahal, no? Yun no? Yung pagmamahal ng Diyos, Ama sa atin. Yun, no? Tama. Binanggit ko yung Ama kasi nga, kailangan matandaan ni Mami na sabihin niya sa kanyang anak na yung Diyos Ama, yung Creator, ipapadala ngayon yung Diyos Anak, yung second Yes. divine person. Yes. Diba yan? So yan, kailangan, basta ano pa yan simula pa lang. Kasi Oo nga. kailangan kinukwento na yung story of Oo, redemption. yes. Basta yung basic point dito, tayo'y mahal ng Diyos. Kahit anong pagkakasala yung pinaggagawa from the beginning of time until the present, Yes. mahal pa rin tayo at isasalba tayo. Of course, kung gusto natin. Oo. Kasi Oo, kung lagi ayaw yan. natin, Yes, lagi yan dapat may Oo. may yes ka, no? Kasi pag kahit na gusto pa ng Diyos, kung ayaw kung natin. ayaw ng may katawan, ayaw ng sarili natin, hindi talaga Yes. pwede. Yes. So, pangalawa, Miss Doors, the humility of Christ. Yun yung pangalawang punto na kailangan nating ituro ngayong holiday season o Christmas. Ano yung ibig sabihin ng humility of Christ? Teka muna, bakit humility kagad? Di ba pang Lent at ano yan? Malildo? Yung Holy Week. Oo, no? Kasi, Mahal na araw. Yun yata kasi yung yun yung virtue, Ma'am Karen, na napakahirap Kaya kailangan ituro yun Humility of Christ. Kasi, dahil, di ba, anak siya ng Panginoon, ng Diyos, Ama, di ba? Pero, humility, ay, ang sinasabi dito, paano yata siya pinanganak, Ma'am Karen? Sa bagay. Kasi nga naman, Diyos na nagkatawang tao, pwede naman siyang ipinanganak sa mga palasyo. Oo. Pwede naman siyang pinanganak kung saan man. He could have been born to the Roman emperors. Pero Yes. hindi Yung magulang niya, mga simpleng babae, simpleng lalaki, di ba? Oo. Si Saint Joseph, ano ba? He was a simple carpenter. Yes. Hindi although sabi naman natin, siya ay galing sa royal house of David. Pero hindi pinanganak pa rin siya sa isang sabsaban. Pinanganak sa isang maliit na, kasi nagta-travel pa yung mag-asawa nung ipapanganak siya para sa census, di ba? Oo. At uuwi yung hometown niya, Nazareth. Alam mo, di ba may nagtanong nga, what good comes out of Nazareth? Kasi, nai-imagine ko nga parang Santa Rita. Pagkaliit-liit. Di ba kami yung 10 baryo? Oo. So, isa kayo sa pinakabaliit na. Oo. Yung pangalawa yata, kaming pangalawang maliit. San Luis yata yung pinakamaliit. Oo. Na-imagine ko ganun kasi everybody knows everybody. Magkakamag-anak kayong lahat. Tapos, alam mo yung kwento nga kung ano yung ulam mo, naaamoy yan 2 houses away. Kasi Talaga. So, ganun siya kaliit. maliit. Oo, yun. Ganun kaliit. So, pati chismis. So, Mabilis ano din? kumalat. Kasi, pag nangyari dito, naririnig ng kapitbahay, nililipat na yan sa kabila. Unlike, kunyari, dito sa syudad, di ba? Aha. Kung anong nangyayari dito, hindi na yan alam ng kapitbahay mo. Dito lang sa building. Oo. Kung anong nangyayari dito sa atin, hindi na yan alam sa kabilang kwarto. Yes, oo. Kasi walang pakialaman. Tsaka mabilis yung takbo ng buhay. So, Ganun ang Nazareth. Ayun, ganun yung Nazareth. At Very palagi ko- humble, very Oo, small, yun. very... So, yun yung nabanggit mo kanina, ma'am. Pwede naman siyang sa Roman di ba? Yung ganyan, He no? could have been born wherever, Egypt or Yes, so, Rome or... tinuturo talaga dito, ma'am, no? Hindi siya, parang, huwag kang maghusga din, di ba? Hindi ka din pwedeng mamili ng tao. Kasi nga, imagine, yung si Christ, ganun lang kasimple yung pinagmulan niya. Yes. Diba? At saka ano yan di ba kaya siya hindi matanggap
Oo. na siya yung manunubos. Mhm. Kasi nga, yung iba yung inaasahan. Oo. Akala nila talaga darating siya na ipinanganak sa isang palasyo. Hindi sa isang sabsaban. Akala nila siya yung royalty o marangal na maringal. Mhm. But no, he was born in poverty. Tapos akala nila talaga siya yung parang siya yung magiging mananakop. But no, kung standards ng tao yan, siya yung sinakop kasi siya yung ipinako sa krus. Mhm. Pero hindi ganun kasi yung standards ng Panginoon, di ba, Miss Oo. Doris? Yes, hindi Mas talaga. mataas ang value ng humility. Yes, oo. So, ayun. So, paano kaya sasabihin ni Mami yan? Paano kaya niya babanggitin sa mga bata yan? Oo nga, no? Medyo Parang, mahirap yan. oo, Kasi lalo na yung mga mommies at daddies, gusto nila, anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, ikaw ay maging doctor, kesyo. Eh, di dapat sa bandang huli. Pero, Ikaw ay magiging doctor, pero nagsisilbi sa mga, ay, may kaklase din akong ganyan. Oo, Kasi may diba? boys yung mga anak niya. oo. Tinuturuan niyang mag-aral ng mabuti. Mhm. Pero ganito yung Oo, yung pagtuturo approach, oo. yung approach. Mhm. Bilib nga ako Anak, you have to study well. You have to be a good student because someday you might want to be a good yung choices. Mhm. Yung anak naman yung papipiliin. A good doctor because you have to serve the poor. Yan. Ayun. So, merong pero. Yes, No, yan. yes. You might want to be a good lawyer and you cannot be a good lawyer if your grades are low. Mhm. Yan. So, Tapos yun na, dudugtungan ng anak because many people need good lawyers. yan. Hala, talaga Okay. naman. At wag kang mamimili, anak. Pag doktor ka na, pagka lawyer ka na. Yes. Yan. So, Yes. hindi yan, sabi nga, hindi yan dun sa degree o hindi yan yung sa, ito nga, kung saan ka pinanganak, kung mayaman ka, kundi ang pinag-uusapan dito, kung hindi mo man kayang gayahin yung sobrang kababaan loob ng ating Panginoon, pero dapat yun yung unti-unti or malinggit lamang makuha naman ng mga bata na ito para paglaki nila, bit-bit nila yon, Ma'am Karen, no? Kasi Yes. naniniwala tayo na kung paano ka nung bata, paano ka pinalaki kasi yun yung magiging mo pag graduate mo or Oo pagka nga. nandun ka na sa estado mo na, yung dream mo, no? Dala mo yung values na tinuro ng iyong parents. So, kapag ka bata pa lang, ay sinasabi mo na ganito dapat, anak. Ganito ka-humble ang ating si Jesus Christ. So, dapat, yung sinabi mo nga kanina, pero, ayan. So, dala-dala niya yan ngayon. Oo, yun. So, hindi mo sasabihin sa anak mong, anak, be humble. Hanggang dyan ka na lang. Yes, oo. Hindi Hindi pwede. Hindi ganon. Hindi rin yung ganon, no? Baka counterproductive yung mangyari. Yes, oo. Kailangan you still ask your children to strive for excellence. Hindi pwedeng, anak, you be humble. Yung grades mo, okay lang na 75. Ay, Diyos me, Hindi yun. I think hindi. hindi yun yung totoong Hindi. ibig sabihin ng humility or Hindi. yung pagiging humble, no? Actually, ano nga yan kailangan nga ituturo mo, strive for excellence. Kailangan, anak, you be patient, you ganito, ganyan. Kasi kailangan mo yan. Pero yun nga in spite of, let's say, mayaman ka, o mataas yung grades mo, o kung ano man, maganda ka, gwapo ka, humble ka pa rin, anak. Yes. Mhm. O, di ba, Yan, Miss Doris? naku. Katuwa naman. Ayan. So, dalawa na yan, ha? Nakadalawa na tayo. Naku, meron Una, pa tayong tatlo. Tatlo pa. Uh-huh. Baka umabot tayo Mahaba-haba pa bukas. yun, Yes. So, yung una, kailangan ituro yung story of redemption. Uh-huh. Pangalawa, dapat yung humility of Christ. Yes. Laging nasa-stress o kailangan highlighted. Mhm. Pangatlo, kailangan daw, Miss Doris, ituro din ang ating Diyos ay kumikilos sa kabila ng kahinaan. Mhm. O, God works through weakness. Paano yan? Paano kaya yun, no? Nang hirap Parang ituro. Kala mo kapag ka lang gumagalaw, Mhm. kaya mo lang gumalaw Mm. kapag ka malakas ka.
Kasi, di ba, Ano yung yun? turo naman talaga sa atin, God is all-powerful. Yan. God is omnipresent, omniscient, everything. Lahat. God is all-encompassing. O, Oho. paano naman yung weakness? Oo. Paano mo ipapasok dyan? Kasi hindi. Paano nga ba? Kasi yung mga bata, pag tinuruan, weakness, anak, ay, mami, paano mo ituturo yung weakness? Kasi yung gusto nga natin, di ba? Ay, yung anak ko, I want my child to be strong. Hindi mo naman gustong, I want my child to be weak. Oo, tama, no? So, pero think ano to parang yung sinasabi dito, ma'am, is hindi hadlang, no? Hindi magiging limited ang pagmamahal or ang paggawa ng service kung ikaw ay mahina. Parang yun yung understanding ko dito, ma'am, no? Kasi nga, alam ko dito sa ating pinag-uusapan na to, meron tayong pwedeng pag-usapan ng mga tao, ng mga nakaraan, na kahit meron sila mga weaknesses, sila ay ginamit pa rin ng Diyos. Oo, Yes, oo. yes. 'Di ba? So, kaya binibigyan ng emphasis ito, yung sinabi nga natin sa number 3 na God works through weakness. 'Di ba? So, Yes. hindi yung literal na mahinang-mahina yung mahina ang ulo, mahina ang paa. Pwede din, mahina bakit yung hindi? Ganyan, no? Oo, di ba? Kasi mahina, di ba, Miss Doris, alala mo yung kwento ni Saint Jean-Marie Ay, oo. Vianney. Pambato yun, ha? O, di ba? Yes, oo. Siya mismo, aminado siya na medyo mahina yung ulo, Oo. hindi ganun katalino, pero, naku, banal naman. Oo, yes, oo. Di ba? Yung mga ganyan, maraming ganyan, marami tayong examples ng ganyan. Sabi nga nila, di ba? Yung ating kwento, si Mama Mary, our Mother Mary, ang ating inang birhen, siya ay isang simple at isang napakapayak na babae galing sa isang maliit na pamayanan. Mhm. Yun nga, feeling Santa Rita talaga. Talaga. So, kaya... Kasi maliit and everybody knows everybody else. Tapos, nga, kaya ako relate kasi ano ba yung industry sa Santa Rita? Wala, farming. Oo. Unlike, kunyari, San Fernando. Kaya ang taas-taas ng income, di ba? Oo. Sa small town, wala. Parang ganun sila. Yes, oo nga naman. No? Can relate. Pero naman, relate din ako dun sa glory. Oo. Kasi, kahit papano, yung mga taga sa amin, may GMRC. Wow. Ay, grabe. Sana maraming nakikinig na taga Santa Rita ngayon. Marami. No? Pag di Naku, ko sinabi yun, hindi na ako makakauwi. Ganun, sasabihin ko pa naman sana wag magtatampo ang ibang Hindi. towns, no? Hindi. Taga Santa Rita po kasi si Miss Karen, kaya ganun. Alam nila yun. Kaya natatawa na lang sila. Diba? Yung ganun, laging there is always something. Tsaka yung isang nandyan sa loob yung isang engineer dyan. Taga Santa Rita din yan. Naku. Kaya natatawa din yan. Palagay ko nga, ang ganda ng ngiti niya, no? Kasi sabi niya, kasali ako dyan. Diba? May good manners and right conduct yung mga ganon. At yun mismo yung that will save them Oo. Kaya tingnan mo si Mother Mary daw, a simple poor girl from an insignificant town. Oo. Oh, pero siya yung ina ng Diyos. Yes, oo. Kasi yung kaniyang virtues at saka yun niya, yung pag-yes niya. Talagang ganun kabilis Yes. So, hindi man niya inisip. Sabi ko nga, di ba? No, kung ako yun, isipin ko nga, teka muna, gagawin mo akong dalagang ina? Ano na lang sasabihin ng mga tao, Oo, etc. O, tapos susunod si San Pedro. oo, yan pa, no? Tingnan mo. Hindi nag-aral. Mhm. Farmer. Fisherman. Fisherman. Sorry. Naging fisher of men. Oo. Susme. Paano ba naman? Tapos the first pope. Yes, oo. Umabot ng Roma. And Rome at that time was the center of the universe. Well, Yes. center of the world. Of power. Diba? Oo. Yung mga ganito, Miss Dorce, very, very inspiring. Kasi pag nakita natin ang God's glory,
Oo. So, ma'am, yung kay Mama Mary, Mhm. yung kanyang fiat or yung kanyang humility or yung hindi na talaga siya sa lalim ng pagdadasal niya, talagang bumaba yung spirito na pasagot siya ng yes. Mhm. 'Di ba? Parang ako ay alipin ng Panginoon. Yung Yes. The mangyari handmaid of the nawa Lord. ang, Yes. 'di ba? Paano yung kay Peter? Ano kaya Aba. nakita sa kanya ni Pwera sa kanyang pagiging fisherman? Malakas ang loob. Malakas ang loob. Tsaka, tingnan mo naman si San Pedro, basta't naintindi, di ba, una, nag-aaway nga sila ni San Pablo lagi nun eh. Aha. Kasi itong si San Pablo, kabaligtaran naman. Mhm. Nag-aral. First class, Pharisee yan. Hindi yan basta-basta. Kumbaga, kung sa panahon ngayon, siguro 3 degree niyan eh. Mhm. Tama. So, pwedeng ang isa talaga sa dapat magkameron tayo, bata pa lang, sasabihin natin, maging masunurin ba? Masunur. Pero hindi lang basta Obedient. masunurin ha. Yung pagka masunurin mo, kailangan marunong kang umintindi kung ano yung... Ayan. Pero, yon faith actually. Yeah, More than masunurin. You have to have faith. Malalim na naman yung faith mo, Ay. ma'am. O, teka muna, parang Sige. hindi natin pwedeng ituloy ito muna. Oo nga, Lago kailangan- tayo dun sa nakangiti kanina. Kailangan muna nating mag-break.
Kenny Damo Pamurin po, syempre, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, King Katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, Miss Doris, God works through weakness. So, yung kwento natin kanina, si Mama Mary, si San Pedro, yan ay mga napakapayak na tao. Hindi sila, di ba, they were not powerful. They were not people of means. Talagang simple people. Pero tingnan mo naman kung ano yung narating nila. Ang isa ay ina ng Diyos. At ang pangalawa, Peter, you are the rock upon which I will build my church. Kaya siya unang papa. No? So, siya yung unang pope. Kaya mga mamis, meron ba kayong mga katanungan dyan? Meron na ba nag-text sa atin? Wala pa, no? Actually, meron mga greetings, pero mamaya. I-ano natin, pwede naman kaya ito, Miss Doris, paano ituturo sa ating boys and girls? Little boys and little girls. Paano nga ba? Paano pwedeng sabihin sa kanila? So, kasi siguro ngayon, makikita natin, may mga boys and girls na may konting kapansanan o konting, kung ano man yun, di ba? Kung kanina, ma'am, ang sabi natin, ang sasabihin sa mga anak ay, you work, you study hard, pero, di ba? So, ito ganito humble din. So, dito, ganito din. Ang una mo sasabihin, yung negative nila because meron nga silang weakness. Pero meron ka pa ring pero. Okay. So, kunwari, kung may, let's say, may bata na hindi ko alam, parang hindi na uso ngayon yung mga polio, di ba? Kasi, pero dati, nung panahon natin or older, parang common na nakikita, mga nakasaklay. So, siguro, ma'am, ang pinaka-common ngayon yung may mga mahina yung resistensya. Pwede. Yes. Yan, yung mga ganyan. No? So, pag tinina mo, hindi sila pwedeng hindi nila hindi athletic. Di ba? Tama. So, paano yan, ma'am? Sige, kunwari, my dear little boy or little girl, agyang pang makanyan ka may nakakatawan, pero lawenta po naman. You have to listen to what God wants you to do. Yes. Pwede ba yun? Yes, pwede yun. Kasi, pwedeng ganun yung resistance siya, mahina siya, pero meron siyang po pwedeng gawin. Like, pwede ba siyang kumanta? Pwede ba siyang, di ba? Pwede ba siyang maging mabait? Pwede ba siyang maging generous kahit na nandun siya sa condition na niya na yun? Diba? So, pwede, hindi limited. Bakit hindi? Diba? Oo. Interesting yan. Kasi marami, diba? Yung naiisip ko lang kung minsan may makikita ka sasabihin sa'yo, you were Christ for me last night. Yung mga, alala ko yan, mga World Youth Day. Yung mga hindi na mapakali kasi gutom na, tapos biglang may magbibigay ng sandwich, may kasama pang tubig. So, you were Christ to me last night. Ibig sabihin, yung nakita ko ang mukha ng Diyos sa'yo kagabi. Nung ako'y gutom at halos mahilo na. So, kung etong little boys and girls natin, in spite of the weakness, sa kabila ng kanilang kapansanan man o kahinaan, kung may naipapakita silang ganitong katangi-tangi, di ba? Mabait sila o maybe may wisdom. Di ba may mga ganyan, bata pa pero very wise. Baka naman yan yung trabaho ng Ginoo o yung obra na ng Diyos. Adadalan Karela. Diba? Baka sila yung channel o vessel of God's grace. Yun. I think yun Ma'am Karen, no? So, ano pa ba yung mga iba nating pwedeng sabihin ni Mami? Pero ayun, maganda na yung example na yun Kahit anak, kahit na mahina ang iyong katawan, parang hindi yun magiging limitasyon sa'yo. Ayun, diba? So, hindi limited sa iyong weakness. Hindi dahil mahina ka, ay hindi ka na pwedeng gumawa ng pagpupuri or ng magagawa mo para sa gawain ng Diyos. Ganda niyan, Miss Doris. Ano din yan, yung pampaboost din sa ating mga little boys and girls. Naku, lalo na yung mga kuminsan binubuli, di ba? Ayan. Magandang example yan ng kung paano sasabihin sa ating mga anak. Ikaw din, anak,
kasama sa trabaho ng Diyos o ikaw din ay isang kailangan magtrabaho para sa ating Panginoon. Yes. Yun nga, kaya nga ma'am kanina nung sinabi mo, uy, talaga, Miss Doris, yun sa Nazareth spirit mo. Yan, diba? yan. Yung nadinig mo kanina, no? So, ito nga po like, yung pong isa sa apostolate work namin, no? Meron kami sa mga bata, ang tinatawag namin Nazareth spirit, no? So, sa kahinaan ng bata, nandun lang, hindi naman siya pwedeng maglaban ng madumi nilang damit ng buong, ng buong kabahayan, no? But, sa kanilang kakayanan pa lamang, ayun, pinapractice na sila ng ano ang kaya mong gawin sa loob ng bahay hanggang sa labas. So, magtiklop ng pinag, di ba? Magpakita ka ng, magmano ka, di ba? So, dahil bata pa sila, kasi hindi mo naman makikita magmamano ang senior citizen, di ba? So, parang sa kanila pa lang, merong mai-inspire, no, na mga iba, pag pumupunta sila sa ibang bahay or sa ibang lugar, na nakikita na pinapractice nila yung naituro ng mga magulang nila, di ba? So, sa pagmamano, sa pagpo at opo, di ba? Ito ay nakaka-evangelize na sila, no? Yes. So sa kanilang kahinaan, dala-dala nila 'yon, pero hindi nila nararamdaman meron ng dumidikit or meron na silang nai-inspire, di ba? Yes. Nako, Miss Doris. Hindi ko napansin. Oras na. Ay, oras na. Ayan, Pwede naman nating ituloy yung kwentuhan natin bukas kasi I'm sure inspiring yung ganyang mga kwento. Ano yung mga examples na yan? At may 2 puntos pa tayo eh. Oo nga, no? Ano yung dapat ituro ngayong Pasko? Yung kapat, di ba? God keeps His promises. At yung 5, yung the names of Christ. Yan yung mga things to teach your children this Christmas. Ganun pa man, Miss Doris. Masarap man yung ating kwentuhan. Kailangan muna nating putulin. Tutuloy po natin yan bukas. Tapusin ang ating episode sa ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tula, mi kaniting pigkalub mong pami katago na mi sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, at syo karing karelang pibale-bale, pipagobran, ang nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Pagkalub mo sana karelang maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilugluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Ya pagmingan keka itiking lagyo ng Hesukristong keka kaming ginu, magari kayabe mo at ning banal Espiritu, manggaman kingalang hangga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluwan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. So, Ma'am Karen, magpapaalam na tayo, mga ka-friends, di ba? Ako po si Doris Trajano, at sana, hindi ko po alam kung makakasama pa ako ni Miss Karen bukas. Ay, sana ako po ay nagpapaalam sa inyo ngayong oras. King lagyo na po ning Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ini po yung kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon aldong ay ni.